it's no secret na talaga yung ugong nagsisimula talaga sa Congress, no? May napanood ako yung kay Attorney Harry Roque na made mention of your first cousin who is also Speaker of the House. He didn't mention the chairman of the Appropriations Committee, no? So ito daw yung mga sumusulong at nag-umpisa nga daw sa Bicol. And then Congressman Paulo Duterte has also mentioned it, no, na may bayaran na nangyayari na 100 pesos. Kayo po. Oo nga, sabi nga ni Mayor Baste, Dabaweños not for sale. Correct. Yun yung sinasabi ko, the Constitution is not for sale. Mahiya naman tayo, kaluluwa ng bayan natin yan, ibebenta sa... Nagkakabukulan pa, eto masaya, nag-umpisa sa 100 pesos per signature. Ngayon, 40 na lang. Doon sa ibang lugar naman, 1,000 lang. Kasi ayaw pumirma. Bira talaga. Ano ba yan? So Senator, kayo po, ano yung basa po nyo dito? Bakit po talaga isinusulong itong People's Initiative? What is the rationale? Sige po. Ewan ko, bakit nagpapakamatay? Layo ng 2020. Bira naman, no? Pero ang akin, kasi, ang sinasabi lagi, economic provisions, kinakailangan daw palta sa ating konstitusyon dahil wala daw papasok na investment. Hindi naman totoo, para ating binibida na bilyon-bilyon yung pledges at bumabiyahe si Presidente, minamarket ang Pilipinas. Anong sinasabi na walang pinapasok? Higit sa lahat, alin ba talaga ang papaltan? Kung economic provisions, ituro nila, ilista nila saan ba yun? Dahil nung panahon ni Presidente Duterte, nakita naman natin, pwede naman paltan by law, pa isa-isa. At kinaya naman natin yun dun sa Public Services Act, yung telecommunications nga, covered dun eh. Yes. Tapos yung retail trade, para yung maliliit na tindahan, pwede nang pumasok yung mga foreigner. At pati na rin yung hawak ko, yung Foreign Investments Act, para malawakang pinaltan yung pwedeng pasukan ng foreigner. Hindi ko nga maintindihan, pwede naman pala yung pa isa-isang ganon. Hindi ka naman gagastos ng 14 billion at hindi naman magkakagulo yung buong mundo at talagang kung ano-ano na naiisip natin at 20 million ang kada distrito. Di ba sinabi na nga ni Secretary Roque, itago natin sa pangalan ni Speaker Martin Romualdez, na yun nga, nanggagaling sa liderato ng Kongreso. Ano bang pakay nila? Hindi ba pwede mag-usap na lang ng maayos kung ano man yun at sa batas ng maayos? Meron pa tayong mga problema dyan sa People's Initiative dahil napakalabo rin at meron Santiago ruling na nagsasabi hindi sapat ang nasa batas ngayon. Kailangan mag-aamyenda rin tayo ng batas para maliwanag ang proseso ng People's Initiative. Hindi yung bastang ratsyadang magpapapirma miski kanino. So Senator Amy, I know aside from this being a political problem, it also becomes a family problem because you are first cousins with the Speaker. You are the older sister of the President. It puts the President also in a very awkward situation, di ba? Tama. Talagang linalagay sa alanganin si Presidente. Talagang hindi maganda to. Kasi unang-una, ayoko nga na yung mga kamag-anakan ang umupo nung mulat sa poll. Kaya lang, andyan na yan. Talagang ang sagwain, kapatid ko mabait, hindi umaalma. Pero hindi naman yata tama na ganito, no? Dahil ang sagwa naman yata ang tignan. Sabi nga, hindi mo naman mapili ang kamag-anak mo. Pero sa kabila nun, talagang hindi ko naman akalain na magkakaganito. Ano ba ito? Para lang i-echapwera yung mga Duterte. Ganun lang garapalan ng power grab ngayon. Ang sagwa naman, talaga namang hayaan ng tao pumili. Hindi naman pwedeng braso-braso. Tapos kayo-kayo na lang ang pipili ng susunod. Parang power grab siya, wala siyang kinalaman sa economic provisions. Ipakita mo sa akin yung economic provisions na papaltan, suriin natin maigi, baka may mas madali at mas maayos na pamamaraan na hindi ka gagastos ng 14 billion na pwede naman
ipambili na lang ng bigas o di kaya yung mga gasolina dyan sa Subic. Naku, ipamudmud sa mga driver natin. Ewan ko ba? Oo. So, Senator, is your relationship also with the Speaker strained because of this also? Nakapag-usap na ba ho kayo o talagang kanya-kanya kayong direksyon kung paano kung saan ito hahantong? Well, syempre, gusto niya civil, ganon, civil ang drama. Syempre, yung pamilya ko naman, hindi naman kami masyado nagkikita ni Speaker Martin, ganon. At minsan, binabati ako. Minsan, wala masyado. Wala lang, ganon. Okay, sige po. So ang lagi kasi nga pagdududa ng ating mga... Nagugulat lang talaga ako kasi hindi ko akalain magkakaganito, promise. Dahil hindi ko naman akalain na ganito ng kaambisyoso na halos magmamadali, hindi na pa tatapusin si Bongbong. Grabe naman. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.